southwest monsoon o habagat pa rin yung umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. May kita po natin dito sa ating latest satellite animation na halos yung mga makakapal na kaulapan po na associated with habagat ay nandito sa may karagatan. Though posible pa rin po yung mga scattered na mga pagulan natin dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Possible pa rin po paminsan hanggang sa mga malalakas yung pagulan na ating mararanasan, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. While dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ngayong hapon at gabi, maging mamaya pong madaling araw, possible pa rin tayo makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, dala pa rin ito ng habagat. Hindi naman po tayo nag-expect ng tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan, but possible pa rin yung short period ng heavy rains. Kaya again, doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. While for the rest of the country naman, mostly dito sa Visayas at Mindanao, kung meron po tayong mararanasan ng mga pag-ulan ay yung mga isolated o yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan po, dala naman ng localized thunderstorms. And yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay isa ng ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,205 kilometers east of eastern Visayas. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos na to sa bilis na 10 kilometers per hour, and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility within 24 hours, ngunit hindi po natin nakikita na makakaapekto ito sa anumang bahagi ng ating bansa. At base nga dito sa ating latest forecast track analysis na itong minomonitor natin na tropical depression na may international name na Haishen, in the next 12 hours po generally ito ay kikilos pa west-northwestward at posible din ito mag-intensify into a tropical storm. Possible po mamayang gabi or bukas ng umaga ay papasok ito sa loob ng ating area of responsibility at bibigyan natin ng local name na Josie. So after po ng 12 hours, makita natin na posible itong mag-downgrade into a tropical depression at magiging mabilis lamang po yung paglagi nito dito sa loob ng ating area of responsibility. Possible by Wednesday ay lumabas na din po ito ng PAR at mag-downgrade pa into a low pressure area. So during the passage po nito or yung paglagi sa loob ng PAR is wala po tayong nakikitang magiging epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa.